NTF-ELCAC hinikayat ang mga kandidato ngayong eleksyon na itakwil ang CPP, NPA, NDF. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Almar Forzuelo. Kapar Almar. Natutok ngayon ang buong sambayanan sa nagpapatuloy na filing of candidacy ng mga nagnanais na makakuha ng posisyon sa Senado, Kongreso, probinsya sa mga syudad o munisipalidad. Habang abala sa midterm elections, nananawagan naman ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC sa mga tatakbong politiko na magkaroon ng malinaw na paninindigan laban sa armadong pakikibaka. Hayagan itong kundinahin at mangako sa mapayapang solusyon sa mga suliranin ng lipunan. Sa isang pulong balitaan, binigyang diin ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. ang kahalagahan ng iisang pananaw para sa kapayapaan at kaunlaran. Hinimok din ng opisyal ang mga kandidato na talikuran ng karahasan at yakapin ang dialogo. Anya, tayo ay nasa isang demokratikong lipunan at sino man ay may karapatang tumakbo sa pwesto. Ngunit, mahalagaan niya para sa sambayan ng Pilipino na malaman ang katotohanan tungkol sa CPP, NPA, NDF na idiniklarang teroristang grupo sa ilalim ng Anti-Terrorism Act. Dagdag pa ni Torres na ang nagpapatuloy na kampanya ng NTF-ELCAC ay naglalayong ilantad ang mapaninlang na mga taktika na ginagamit ng Communist Party of the Philippines or CPP at ang armed wing nito, ang New People's Army o NPA. Umaasa din ito na tatalikuran ng mga kandidato ang armadong pakikibaka at tatanggapin ang mapayapang solusyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Samantala, pagpapatupad ng taas presyo ng NFA rice makatutulong para mabawasan ang lugi ng National Food Authority. Ang detalye ng balitang yan, alamin natin kay Kapar Creslin Cataro. Kapar Creslin. Mula sa dating 25 pesos ay ginawa ng 38 pesos ang kada kilo ng presyo ng NFA rice. Ayon kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, ang NFA Council ang nag-aproba ng naturang taas presyo ng NFA rice. Pinakalayunin ng nasabing hakbang ay upang mabawasan ang lugi ng ito. Noong 2023, pumalo sa mahigit 6 billion pesos ang lugi ng NFA dahil mahal nitong binibili ang palay sa mga magsasaka. Ito upang magkaroon ng 300,000 toneladang bigas na sapat para sa 9 na araw na buffer stock. Ngayong 2024, ani Lacson, tinatayang 557 million pesos ang inaasahang malilikom ng NFA sa gitna ng pagpapatupad ng price increase. Bilang resulta, inaasahang mababawasan ang lugi ng ahensya. Yun po ang ina-expect na savings or karagdagang kita once ma-hit po natin yung target sales natin sa mga government agencies for the remainder of the year. Ipinaliwanag ng opisyal na malaking bagay ang nasabing price increase ng NFA rice lalo na sa operasyon nito. Yung 557 million, kung ito po isasama natin na makukuha natin ito lahat, sa katulad ng sinabi ko, makakatulong ito sa operasyon. Yun po pagbili natin ng palay, pandagdag na sa gasolina, pandagdag pambili ng palay, pandagdag sa maraming bagay po, no? Makakatulong po ito sa aming operation. Samantala, wala namang nakikitang mga balakid o hamon kaugnay ng pagpapatupad ng 38 pesos na kada kilo ng naturang bigas. Ito dahil ang transaksyon gaya ng pagbili ng palay mula sa NFA ay government-to-government procurement. Pagbili ng DSWD, OCD, NDRRMC, local government units, some of our legislators, so mga government-to-government purchase po ito. In fact, ang DSWD na siyang pinakamalaking bumibili sa atin, parte po siya ng NFA Council at matagal na po nilang pag-usapan ito at aprobado po nila ito. Sa kabuuan, mula Enero hanggang ika-30 ng Setyembre ng taong kasalukuyan, nakakabili na ang NFA ng halos 5 million bags. Samantala, inihayag ng NFA Administrator na simula ika-3 at ika-4 na linggo ng Oktubre hanggang Nobyembre ang peak harvest. Kaya inaasahan na makakalikom ang NFA ng maraming palay, makakabili pa ng maraming palay sa mga magsasaka at mapupunan ang inaasam na makumpleto ang buffer stock. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News. Senator Bato at Bongo hindi nababahala sa kanilang kandidatura sa kabila ng isyu kaugnay sa mga Duterte. Ang detalye mula kay Kapar Almar Forzuelo. Kapar Almar.
Naghain na ng kanilang Certificate of Candidacy or COC ang mga re-electionist na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo araw ng Huwebes. Noon pa man na mga baguhan pa sa politika ang dalawang senador, kilala na ang mga ito na kaalyado ng mga Duterte. Kaya hindi nakaiwas ang dalawa sa mga tanong na may kaugnayan sa dating Pangulo at sa mga issue na nakadikit sa pamilyang Duterte. Ayon kay Senator de la Rosa, lahat ng nangyayaring investigasyon na nag-uugnay sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito ay pawang demolition job upang hindi na makabalik ang mga Duterte sa pwesto at damay pati ang mga kaalyado nito. Kaya para sa kanya, hahayaan niya na lang ang taong bayan ang humusga para sa kanila. Alam naman natin yung what's behind all these investigations. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So ang taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then makita natin yan sa magiging resulta ng eleksyon. Aminado si Senator de la Rosa na maaaring maapektuhan ang kanyang kandidatura dahil sa mga aligasyon na ibinabato laban sa kanila. Ngunit tiwala siya na makakabalik pa rin siya sa Senado dahil sa suporta ng mga Pilipino. Yes, it may affect either way. Pwede akong manalo o pwede akong matalo dahil dyan sa gulo na yan. But I am more inclined to believe doon sa mananalo tayo. May effect talaga ito. Plus minus ito. Para naman kay Senator Bongo, isang karangalan ang maindorso sila ng dating Pangulong Duterte. Of course, siyempre, PDP kami at ini-endorso po kami ni dating Pangulong Duterte. At ako'y naniniwala po sa kanyang very strong endorsement. Kaya ang mga programa na kanilang isusulong ay may kaugnayan sa mga programa noon ni FPRRD upang ito ay may pagpapatuloy. Of course, I'm running under PDP. Chairman po namin si Pangulong Duterte. At yung mga aming mga programang isusulong ay naayon rin po sa mga magagandang programa niya noon na gusto namin ipagpatuloy na may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Samantala, kaugnay nito, sinamahan naman ni Senator Robin Padilla sina Bato at Bongo sa kanilang paghahain ng COC. Sa isang panayam, sinabi ni Padilla na hanggang ngayon ay umaasa siya na tatakbo sa pagkasenador si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako hanggang ngayon nakikiusap na mayor na tumakbo. Bilang partido ako ang presidente ng PDP. Gusto ko siya, hindi siya isa sa mga tumakbo. Kasi talagang para sa amin, napakahalaga sa PDP na may Duterte. Ang PDP ay Duterte. Tungkol naman sa tanong kung may kakayahan pa ba na magsilbi para sa bayan ng dating Pangulo, gawa ng ito'y matanda na. Ito ang naging sagot ni Padilla. Mas matindi ang wisdom. So, ang kailangan natin sa leader natin yung wisdom. Nakita naman natin yung wisdom yung Pangulong Duterte, yung panahon ng pandemic, nalagpasan natin yung pandemic. Dahil sa wisdom matanda. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.